Let's open our Bibles to Joshua chapter 24. This is the challenge, the great challenge of Joshua when he is about to depart this world. At ang Panginoon ang nangungusap sa pamamagitan ng bibig ni Joshua at inutusan niya ang mga bansang Israel, the people of God. Sa John 24 verse 14, ito ang sinasabi, "Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord." And in verse 19, "And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your trespasses nor your sins." So, ang title po natin, The Absolute Godhood of God. Dito po sa Joshua 24 ay makikita natin kung papaanong ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Joshua ay ipinahayag kung gaano siya kataas. Sapagkat ang laging tanong ng mga tao, bakit pa nag-uutos ang Diyos? Alam naman niya hindi natin kaya. Parang inuutosan mo yung pilay, umakyat ka ng bundok. Makatwiran ba yon? Alam mo na nga ang baldado, alam mo na nga hindi niya kayang lumakad sa sarili niyang paa ng patag. Utusan mo pa na umakyat ng bundok. Parang sinasabi mo sa bulag, basahin mo itong aklat na ito, kung hindi, mamamatay ka. Eh bulag nga eh. Paano mo bibigyan ng instruction na magbasa? So tayo po, mga kapatid, we have been awakened. Tayo ay binigyan na ng buhay. We have been quickened from our deadness. We are dead in trespasses and in sins. We have been born again. We have been chosen before the foundation of the world. We have been saved by the blood of the Lord Jesus Christ. We have been given a sight and ears to hear. So, lahat ng kakayanan na para makapaglingkod sa Panginoon, nasa atin. At purihin ng Panginoong Diyos, nandito, yung mga uma-attend ngayon, no, kahit na may ulan, hindi kayo naulanan kasi may mga sasakyan. Yung iba, kontik nang naulanan dahil buti na lang, bago umulan ng bumuhos, yung wala sasakyan, nakatago na sila dito sa loob ng church. So that is grace. Naalala ko, tinatanong kasi ako dahil pinapagawa natin itong van, no, na binili natin ng 2019. Ngayon, ang dami ng repair. Nahirapan na yung transmission, yung aircon, yung aircon, okay na. No? Maganda na. Nilinis kanina. Ang daing putik nung condenser. Kaya pala hindi na lumalamig at marami ng... Pero okay na. So, sabi ko, sasakay na sa akin yung mga young people. Kasi malamig na. Pati likod. No? Wala nang gustong sumama sa akin dahil tama-tama sa Taguig, ewan ko lang. Paano ba tayo pupunta ron? Kasi walang paradahan doon. So, kailangan isang sasakyan lang. At tayo, yung sasakyan natin, 12 kasya dyan. Yung mga sasakyan nyo, maximum 6. Hindi na masikip na. No? 6, 7. Pero yan, 12. So, maybe we can use that. Anyway, 2019 pa yan, at ngayon marami ng sakit. No? So, that is
our reflects our vessel. We have been chosen to be a vessel unto honor by God. But even though we have been chosen to be vessels of honor, we deteriorate. Nagkakaroon tayo. Although we are willing, we are eager, we are joyful when we serve the Lord, meron pa rin tayong mga inability. Meron pa rin tayong mga apprehensions. Meron pa rin tayong mga unwillingness. At minsan, ginugusto na nga natin, tinotodo na natin, mali pa din yung ating nagagawa. Because we're human. Because we are frail. And this will happen as long as we are in the flesh. Kaya ito ang sabi ni Joshua, and that is how God exalts Himself. Na inuutusan tayo, pero alam niya na hindi natin kaya, pero siya pa rin ang tutulong sa atin para makaya natin. Yes. Kaya lagi tayong dependent sa Panginoon. Ay sabi ni Joshua, the command is, fear the Lord and serve Him. So kayo mga niligtas na kayo ng Panginoon. So ngayon, andito na kayo in the other side of the Jordan River at settled na kayo sa inyong mga lugar, inheritance. Now you just continue fearing the Lord. Live your life according to God's will, God's order, and God's covenant with you. Tutuloy nyo na lang ang paglilingkod sa Panginoon. Serve Him. At anong sinabi ng mga tao? No? Anong sabi? Doon sa utos ni Joshua after the 14. And the people answered, verse 16. And the people answered and said, in unison to. No? Parang siguro, nagkadamayan na sila, or nag-practice sila, dahil nagkasama-sama sila in one voice, na the people answered, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Sabihin nga natin yan sabay-sabay. Ready? Go. God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Ibig sabihin, susunod kami. We will fear the Lord. We will serve the Lord. We will fear the Lord. Iisa lang ang Panginoon na susundin namin. Paglilingkuran namin, wala nang iba. Sapagkat siya ang nagligtas sa amin, siya ang nag-alalay sa amin, sa ilang, at nakita namin ang lahat ng mga kapangyarihan. He preserved us in all the way wherein we went and among all the people through whom we passed. Lahat ng gera, nanalo kami dahil sa Kanya, lit-lit namin. Sila ay may mga fortresses, kagaya ng Jericho. Sipin mo, yung kokonting mga tao ay umatake sa Jericho. Kung wala ang Panginoon, hindi sila mananalo ron. Yung Jericho, 2 chariot, yung pader, no, yung walls of Jericho, yung 2 chariot pwedeng magkarera sabay doon sa ganong kakapal ang pader nun. Paano mo matitibag yung kahit anong gawin mong battering ram, kanyon, hindi basta-basta. Di ba? Pero, inikutan lang nila ng 7 beses, laglag. Sino gumawa nun? Panginoon. So, talagang nakita ng mga tao ng bansang Israel na sila ay preserved, sila ay favored, at sila ay talagang nakikipaglaban ng Panginoon with all His power in their behalf. Kaya sabi ng mga tao sa Kanya, we will serve the Lord. Amen. Sige, paglilingkuran namin ng Panginoon.
narinig ni Joshua yon. At ano ang reply ni Joshua? Fear the Lord. Sabi niya, we will fear the Lord. Ano sabi niya? Ano sabi niyo? Hindi niyo kaya. Na-visualize ko na lang si Joshua kung nandidilat siya doon sa mga tao eh. Na, how dare you say very easily, we will serve the Lord? So minsan, di ba ganun tayo? Na sasabihin natin, o ano, paglingkuran natin ng Panginoon, Amen! Para lumalabas lang sa ilong yung Amen natin. Mag-offering tayo ng malaki, Amen! Paano ba mag-Amen ng sa ilong lalabas? Amen! Hindi naman talaga in sincerity yung Amen natin. Wala namang laman na seriousness. Para lang maka-amen. Para lang, amen, move on. O parang, lahat sila nag-amen. O amen din ako. Nakiki-amen ka lang. Nakikisali ka lang. Hindi ka naman talaga maglilingkod sa Panginoon. Kasi, kung maglilingkod ka talaga sa Panginoon with all your heart, mabigat na amen yung buong pusong amen ang gagawin mo. Alam mo ang what it will cost you. It will cost you your life and your livelihood. Yun ang amen. Hindi yung amen lang na para lang just because of a habit. May mga churches ngayon na gano'n eh. Bawat point ng pastor, no? Let us serve the Lord! Amen! 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 Nagwawala yung congregation. Minsan makakapanood kayo ng gano'n. Nakapanood na ba kayo? No? Nagwawala. Pero sila rin yung nagbabackslide. Ano nangyari sa amen nyo? Oh. Ang saya-saya natin nung Sunday, Asan na yung nag-amen nung Sunday? Oh, ang saya-saya natin. At talagang committed tayo. We will serve the Lord. Nasa na? Ang support. Diba? Yung iba, pagka nalayo ng kaunti, napunta sa ibang bansa, napunta sa ibang lugar, hindi na sumasagot. Kamusta ka na, sis? Kamusta ka na, Brad? Wala na. Hindi na, Yung iba, bigla na lang mawala, hindi na nagpapaalam. Bigla na lang, ano na? Nag-asawa na? Sumakay na ng barko or ng, Sumakay na ng aeroplano? Ando na pala? Oo, pastor, ando na. Okay. Mapapa-okay ka na lang eh. Pero deep in your heart, deep in my heart, bakit di man lang nagsabi? Ba't di man lang may ginawa ba akong mali sa kanya? Meron bang masama akong, bakit ganun? Tapos, pinifellowship mo, para lang ituloy ang paglilingkod sa Panginoon. Ang intention ko, ay, kasi church member ka pa eh. Kahit nandun ka sa labas eh. Hindi pa putol yung ating commitment. Hindi porket wala ka na dito, hindi ka na uma-attend dito dahil napunta ka sa ibang lugar, hindi ka na member. Member ka pa rin until that time you transfer your membership or you die. Pero wala na eh. Parang di ba, mag-asawa na bigla na lang wala ang communication. Di ba, ang sakit nun? Or yung pamilya, magkasama kayo, anak mo, pinalaki mo, tapos nalaman mo na lang na nasa Qatar or nasa Sweden, tapos nalaman mo na lang, nagpakasal na,
Wala nang ano, Mama, papakasal na ako. Oh, nalaman mo na lang, nagkasakit na. Ganon. So, di ba, ang relationship natin, tayo as a church, we serve the Lord together. Meron tayong covenant, may church covenant tayo eh. So, magpapaalaman tayo, magka-communicate tayo. That's how we serve the Lord together. You don't only serve the Lord alone. Although you should serve the Lord alone. Even though there is no worship service in your house, in your place of work, everywhere, anywhere you are, pumasyal ka man, dala-dala mo ang SGBCI. You are identified with us. Pagka nagka-aksidente ka, sino tatawagin? Oh, member nyo ba to? Oh, diba? Dapat, ganun. Pagka merong problema, legal or whatever, dapat ang unang emergency, ilagay mo ron, bukod sa emergency number to call. Either yung asawa mo, or yung tatay mo, or yung anak mo, lagay mo rin yung church, pangalan ng pastor, pangalan ng church, lagay nyo ron. As the first responder. Because we are in this world together, serving the Lord together. That's how we serve the Lord. So, iyan ang utos eh. Pero, nung sinabi ng mga tao, opo, maglilingkod kami sa Panginoon. Ay sabi ni Joshua na parang napipikon, ano ka mo? Hindi nyo kaya. Yun ang sinabi rito, ye cannot serve the Lord. Verse 19. For He is an holy God. Hindi nyo kaya. Huwag kayong masyadong bigla-bigla na lang magsasabi ng amen, kaya namin, gagawin namin, nare-recognize namin. Maaring yung iba sincere. Maaring yung iba is doing it out of a sincere heart. Pero as a congregation, as a group of people, as a nation, God knows ye cannot serve the Lord. And so, ano ang solusyon? Alam niya na hindi natin kaya, pero inuutos pa rin, kinakarga pa rin, burden pa rin natin na paglingkuran siya. Bakit ganon? Because God must be God. Godhood of God. Kaya inuutusan tayo kahit di natin kaya dahil ang Panginoon kahit na ang isang hari, kailangan maipakita niya yung pagkahari niya. Di lalo ng Panginoon Diyos. Hindi pwedeng bumaba ang Diyos so that, hindi niyo pala kaya, o sige, bababaan ko na lang yung standard ko. Ano? Ito ang standard ng Diyos. O sige, hindi kaya ng tao eh. Yung standard ko eh, sige, bababaan ko na lang. Parang yung ginagawa ng, I don't know sa Philippine military, pero sa US military, iba ang standard ng male sa female. No? Pagka magpupush up, bigyan mo ako ng 20. Pagka lalaki, 20. Ano tawag doon? Yung pull up. Yan, 20 pull-ups. Pag lalaki. Pag di mo kaya, out ka na. Pero pag babae, 5 lang. Babae eh. Oh. Maka 5 ka lang, pasado ka na sa military, sa scout ranger. Para kasi alam natin, ang babae weaker. So bakit ganon? Kasi binababaan yung expectation kasi babae. So God will not do that for human beings. God must be God.
So kung ano yung standard ng Panginoon, serve me with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That's the first commandment and the greatest commandment. Hindi sabihin ng Panginoon na, sige, hindi nyo kaya yung with all your heart, with all your soul, strength, and might. Sige, with all your mouth na lang. Serve the Lord with all your mouth. Once a week, at least sabihin mo, praise the Lord, okay na ako. Masaya na ako. Solved na ako dyan. Nakasabi ka na ba ng praise the Lord mo for this week? Ayun. Pag nakasabi ka na, okay. Parang yung Muslim. Alam niyo yung Muslim, sa isip nila, kahit gumawa ka ng kasalanan, araw-araw, oras-oras, basta meron kang 5 prayers sa isang araw, solved na ang Diyos, si Allah, busog na sa paglilingkod mo. Ngayon, kung na-miss mo pa yan, marami ka pa rin na-miss at sobrang harami ka, sobrang makasalanan ka, at least, in the month of Ramadan, makumpleto mo yung 28 days fasting para ka ng baby ulit. Ang kaluluwa mo, parang baby na ulit. Walang kahit anong kasalanan. Yan. So, hinahabol lang nila lagi yun. 5 days, 5 times prayer every day. Clean na sila. Tapos, para sure ball, once a year, month of Ramadan, fasting. Sure ball na talaga yan. Malinis ang kaluluwa nila yan. Pagkatapos, nag-hajj pa. Umikot pa ng 7 beses doon sa kubol. Talagang purong-puro na yan. Busilak na yan. Wala nang sabit dyan. Tapos, nag-suicide bomber pa. Wala na. Sure na yan. Pag wake up ng kaluluwa niya, yung katawan niya, basag-basag, yung ilong niya nandun, yung mata niya nandun, pero yung kaluluwa niya, nag-e-enjoy na sa paraiso. Yan. Paraisong impyerno ng mga Muslim. So, ganun sila. Pero tayo hindi. Ang atin, ang paglilingkod sa Panginoon ay mataas, hindi nakukuha yan sa 5 panalangin. Hindi nakukuha yan sa rosaryo. Dati, ang akala ko ganun. Nung ako'y Catholic, no? Magrosaryo ka. Diba? 5 glorious mysteries. Pag nakompleto mo yon, I feel clean. Tapos nangumpisal pa, nangumunyon pa, very, very clean. That is the feeling of a Catholic who has fulfilled all of those rituals. Pero, that is not how you serve the Lord. It is not by tradition. It is by your heartfelt obedience to God. Just like being a clay in the hands of a potter. The Godhood of God requires that you are a pliable clay. Hindi yung matigas. Anong ginagawa ng pagka ikaw, kung wala naman sa ating ganun ang trabaho, no? Na sino ba ritong marunong mag-mold? No? Pag nag-mold ka, tapos gumagawa ka ng mukha, hindi sumusunod yung clay. Anong gagawin mo sa clay? Tapon mo yun. Gagawin mong ano yun? Sahig. Pupukpukin mo at maging sahig. Ipa-flat mo siya. No? At kung ikaw ay nagtatanim, pagkatapos, kagaya ng isa dyan, may kamyas daw yon or kalamansi, binigay sa amin ng isang dating member. Tinusok namin doon. Lumaki. Laki-laki. Umabot na rito sa 2nd floor. Pero walang bunga. Sayang lang yung dilig. Sayang lang yung lupa. Ayun, pinutol na ni Marshall. Bakit?
Sabi nga ng Panginoon, why cumber the ground? Bakit kumukuha pa yan ng energy sa lupa? Wala namang fruits. Wala namang pakinabang. God must be God, therefore, all of us should serve the Lord God. Dapat may pakinabang ang Panginoon sa atin. Dapat pag hinuhulma ka ng Panginoon, nahuhulma ka. Para may pakinabang yung naguhulma sa'yo. Pag tinanim ka sa isang lugar, dapat may bunga. O ano na naging pakinabang ng Panginoon sa atin? Ye cannot serve the Lord. Dapat nanonotice na natin yung ating kakulangan. Yung ating malaking pagkukulang. Na kahit ginagawa natin ang ating best, hindi pa rin. Hindi pa rin. Kulang at kulang pa rin. Kaya ano ang solusyon? The solution is to recognize that God is a jealous God. God has given us this kind of a command, and therefore, we must be aware na paglilingkuran natin siya, bukod sa ating best, ay magbaluktot lagi tayo ng tuhod sa Kanya. Lord, bend me. Bend me according to your will. Bend me to your will. No? Break me. I'm stubborn. I realize, alam niyo yung stubborn? Matigas ulo? Parang puno na ang hirap baluktutin. Matigas ang buto. So, kailangan natin ng bending power of God. Ang Diyos lang makakapag-bend sa atin. Tigas ulo natin eh. Kaya pag sinabi mong, Lord, I want to serve you, but I know I cannot by my own will. By my own way. Hindi ko kaya. So, Panginoon, help me. Break me. Bend me. Bow me down. Yun ang appeal natin sa Panginoon. Pwede ba nating sabihin sa Panginoon yun? Baluktutin mo po ako, Lord. Baluktutin mo po ang isip ko sapagkat ako ay matigas ang ulo. Huwag tayo magmalaki na sabihin natin sa ating sarili, matagal na akong Kristiyano, alam ko na dapat kong gawin. Dahil marami pa dapat gawin ang Panginoon sa atin. We are a work in progress. Yan ang ating dapat natutunan sa gabing ito. At matuto tayo na humingi ng tulong sa Diyos para baluktutin ang ating kalooban at magbaw sa Kanya. Tayo po'y manlangin sa pagtatapos. Lord,